EPP ICT 4 Term 1 Week 3. Let's learn about Word Processing Software. Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Prel. Don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for the latest video. Have fun learning, kids! Mga kasanayan. Nakagagawa ng Word document. Mga layunin. Una, nalalaman ang kahulugan at kahalagahan ng word processing software. Pangalawa, natutukoy ang user interface ng word processing software. Pangatlo, nakagagawa ng Word document at pag-aayos nito sa pamamagitan ng pagpili ng font style, size, color, at text alignment. At pang-apat, na ipamamalas ang kakayahan sa pagsasagawa ng mga pangunahing gawain tulad ng pag-aayos ng paper size, orientation, at margin. Para naman sa nilalaman ng ating aralin, ito ay tungkol sa word processing software, gaya ng user interface, page size, orientation, and margin, font type, style, size, and color, at text alignment. Unang araw. Tayo ay magkaroon ng maikling balik-aral. Sagutin ang mga tanong. Unang katanungan, kailan mo nagagamit ang Microsoft Word? Pangalawang tanong, paano mo makikita ang Microsoft Word software? At pangatlong tanong, nakakatulong ba kaya ito sa pang-araw-araw na komunikasyon? Ang word processor ay isang device o software program na may kakayahang gumawa, mag-imbak at mag-print ng mga text na dokumento. Pinapayagan nito ang mga user na magsulat at magbago sa pamamagitan ng mga iba't ibang bahagi na makakatulong sa pagkakaayos ng mga teksto tulad ng page size, orientation, margin, font type, style, size, color, at text alignment. Kilalanin natin ang mahalagang termino para sa ating aralin. Dokumento. Ito ay isang nakasulat o nakalimbag na papel na naglalaman ng impormasyon. Font. Ang hitsura ng isang karakter na nakikilala sa pamamagitan ng typeface at laki. Menu. Listahan ng mga option kung saan pipiliin. Menu bar. Matatagpuan ng direkta sa ibaba ng title bar. Naglalaman ng mga pamagat ng menu kung saan maaari kang pumili ng iba't ibang mga word processing command. Word processing. Isang software application na gumagamit ng computer at software para gumawa, mag-edit at mag-print ng text-based na dokumentasyon tulad ng mga liham, ulat at memo. Kaugnay na paksa bilang isa. User interface. Ano nga ba ang user interface? Ang user interface ay ang paraan kung paano natin interaktibuhan ang word processing software. Ito ay nagbibigay ng mga tools at menu na ginagamit upang makapag-edit ng mga dokumento. Sa bahaging ito ng leksyon, tatalakayin natin ang mga sumusunod na konsepto, gaya ng ribbon. Ano nga ba ang kahulugan ng ribbon? Ang ribbon ay ang pangunahing menu kung saan makikita ang mga kagamitan para sa pag-edit ng mga dokumento. Makikita sa illustration ang nakabox na pula at nakaturo na arrow na kung saan itinuturo nito ang bahagi ng ribbon. Nandito ang File, Home,
insert, draw, design, layout, references, mailings, review, view, Zotero, help, WPS, PDF. Ang sumunod naman ay toolbar. Ano nga ba ang toolbar? Ang mga toolbar ay naglalaman ng mga paminsang kagamitan tulad ng mga shortcut para sa pag-save, pag-print at iba pa. Makikita sa illustration sa ibaba ang nakapulang box na nakaturo ng arrow. Ito ang toolbar. Ang sumunod naman ay ang document pane. Ano nga ba ang document pane? Ang document pane ay ang lugar kung saan isinusulat at inilalagay ang mga teksto at elemento sa dokumento. Makikita sa illustration ang arrow kung saan dito natin isinusulat ang mga teksto at elemento sa dokumento. Ito ay mukhang bond paper o typewriting. Pag-customize ng Word interface. Maaaring i-personalize ninyo ang Word interface upang umangkop ayon sa inyong mga kagustuhan. Sa pamamagitan ng pag-customize ng interface, maaari ninyong pataasin ang inyong pagiging produktibo na parang sariling personal na workspace. Halimbawa, maaari ninyong i-customize ang ribbon sa pamamagitan ng pagdaragdag o pag-alis ng mga tab, muling pagsasaayos ng mga command at paglikha ng mga custom na tab para sa mga madalas na ginagamit na tool. Una, buksan ang Microsoft Word sa inyong computer. Pangalawa, i-click ang File tab at pagkatapos ay Options. Pangatlo, sa Word Options window, piliin ang Customize ribbon. Pang-apat, mula sa right pane, piliin ang mga tab at command na gusto mong idagdag o alisin at gamitin ang mga button para i-customize ang ribbon. At panglima, i-click ang OK upang i-save ang mga pagbabago. Ngayon ay dumako na tayo sa gawain bilang isa. Panuto, sundin ang mga iminungkahing hakbang para maisagawa ang mga sumusunod. Una, buksan ang word processing software. Pangalawa, i-click ang blank document na makikita sa start screen. Pangatlo, i-navigate ang tabs ng ribbons sa pamamagitan ng pag-click sa isa't isa. Pansinin ang pagpapalit ng mga options sa bawat ribbon tabs na iyong binubuksan. At pang-apat, i-type ang iyong pangalan, baitang at section. Kaugnay na paksa bilang 2. Page size, orientation, and margin. Sa bahaging ito, pag-aaralan natin ang mga mahalagang aspeto ng pag-aayos ng pahina sa Word document gamit ang word processor. Ito ay kinabibilangan ng page size. Ang pahina ng dokumento ay maaaring iset sa iba't ibang sukat tulad ng letter, legal, o custom size. Una, i-click ninyo ang layout. Makikita ninyo sa layout ang size. At mamimili kayo kung anong size ng inyong dokumento ang gusto ninyo, kung ito ba ay letter, legal, o custom size. Sumunod ay ang orientation. Maaari rin baguhin ang orientation ng pahina mula portrait o pahalang patungo sa landscape o patagilid. Sa layout pa rin, makikita ninyo ang orientation at mamimili kayo sa orientation kung pa-portrait o pahalang o landscape o patagilid ang gusto ninyong dokumento. Sumunod ay ang margin. Ang margin ay nagpapahintulot na magtakda ng espasyo sa paligid ng teksto o elemento sa pahina. Nasa layout pa rin, makikita ninyo ang margin at mamimili kayo ng espasyo na gusto ninyo para sa inyong gagawing dokumento. Paggawa ng sariling estilo. Isang gabay sa pagsulat at paglalarawan ng maikling kwento sa Microsoft Word. Magsulat at maglarawan ng maikling kwento sa sarili
at gusto mong gumamit ng A4 na laki ng papel. Maari ninyong gawin ito mga bata. Magsusulat kayo at maglalarawan ng isang maikling kwento tungkol sa inyong sarili at ang gagamitin ninyong laki ng papel ay A4. Narito ang mga hakbang. Una, buksan ang Microsoft Word sa inyong computer. Pangalawa, i-click ang blank document na makikita sa start screen. Pangatlo, i-type ang inyong pangalan, baitang, section at gumawa ng isang talata tungkol sa iyong sarili. Pang-apat, i-navigate ang paper size, orientation at margin nito. At pang-lima, i-save ang ginawa. I-type ang iyong pangalan bilang pangalan ng file at maaari nang isara ang software. Ngayon ay dumako naman tayo sa gawain bilang 2. Panuto, sundin ang mga iminungkahing hakbang para maisagawa ang mga sumusunod. Page size, orientation at margin. Una, buksan ang word processing software. I-configure ang software at buksan ito sa iyong computer. Pangalawa, kopyahin ng mabuti ang tulang Sa Aking Mga Magulang ni Jerome Apilla. Narito ang tula na inyong kokopyahin. Sa Aking Mga Magulang ni Jerome Apilla. Maaari ninyong i-pause ang video na ito upang makopya ninyo ang tula. Pangatlong hakbang, i-click ang page layout o katulad na menu. Pang-apat, piliin ang page size na letter size o 8.5 by 11 inches, sukat ng papel. Pang-lima, i-configure ang orientation na portrait. At pang-anim, i-adjust ang margin. Gamitin ang 1 inch na margin sa lahat ng gilid. Ikalawang araw. Kaugnay na paksa bilang 3. Font type, style, size, and color. Sa bahaging ito, matututunan kung paano pumili at baguhin ang mga aspeto ng teksto tulad ng font type. Ito'y ang uri ng letra tulad ng Arial, Times New Roman o Calibri. Makikita sa illustration kung saan ninyo pipiliin ang mga font type. Font style. Maaring palitan ang estilo ng letra tulad ng bold, italic, at underline. Maaari kayong makapili ng iba't ibang underline kung gusto ninyo ng makapal, manipis, o putol-putol na linya. Ang sumunod naman ay ang font size. Ang laki ng letra ay maaaring baguhin ayon sa pangangailangan mula sa maliit na letra hanggang sa malalaking heading. Makikita sa illustration kung saan ninyo pipiliin ang font size. Font color. Ito'y nagbibigay dagdag na estilong kulay sa teksto. Maaaring ito'y itim, pula o iba pa. Makikita sa illustration kung saan ninyo pipiliin ang font color. Pagbabago ng font style. Narito ang paraan kung paano baguhin ang font style, size, and color upang gawing mas interesado ang teksto. Una, buksan ang iyong computer at hanapin ang isinave na talata tungkol sa iyong sarili. Pangalawa, i-click ang Home tab. Pangatlo, i-navigate ang font type, style, size, and color at panatilihin sa gusto mong itsura nito. At pang-apat, i-save ang ginawa. Dumako naman tayo sa gawain bilang 3. Panuto, sundin ang mga iminungkahing hakbang para maisagawa ang mga sumusunod. Una, buksan ang word processing software. I-configure ang software at buksan ito sa iyong computer. Pangalawa, sa paggawa ng isang sanaysay tungkol sa kahalagahan ng teknolohiya sa edukasyon. Pangatlo,
piliin ang font type na Times New Roman. Pang-apat, sa pamamagitan nito, kailangan mo na baguhin ang font style at gawing bold. Pang-lima, sa font size nito, gamitin ng 12 inches sa lahat. Pang-anim, lagyan ng kulay red ang alam mong importanteng salita tungkol sa iyong sanaysay. Pang-pito, piliin ang page size na letter size or 8.5 by 11 inches, sukat na papel. Pang-walo, i-configure ang orientation na portrait. Pang-siyam, i-adjust ang margin, gamitin ng 1 inch na margin sa lahat ng gilid. At pang-sampu, gabay na rubrics o score kung kailangan. Ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang 4. Text alignment. Ang tamang pagkakasunod-sunod ng teksto sa pahina ay mahalaga para sa readability ng isang dokumento. Sa bahaging ito, tatalakayin ang mga sumusunod na aspeto. Gaya ng left alignment. Ang teksto ay naka-align sa kaliwang bahagi ng pahina. Makikita sa illustration ang bahaging ito ng left alignment. Center alignment. Ang teksto ay naka-align sa gitna ng pahina. Sa illustration, ipinapakita ang center alignment. Right alignment. Ang teksto ay naka-align sa kanang bahagi ng pahina. Ipinapakita sa illustration kung saan makikita ang right alignment. Justify alignment. Ang teksto ay naka-align sa parehong gilid ng pahina. Makikita sa illustration kung saan natin matatagpuan ang justify alignment. Pag-align ng pamagat ng talata at teksto, iayos ng mabuti ang pamagat sa gitna at ang teksto ay nakahanay sa kaliwa para ito ay organisadong tingnan. Una, buksan ang iyong computer at hanapin ang isinave na talata tungkol sa iyong sarili. Pangalawa, i-navigate ang text alignment at panatilihin sa gusto mong itsura nito. Pangatlo, isave ang ginawa. Ngayon ay gawin naman natin ang gawain bilang 4. Panuto, sundin ang mga iminungkahing hakbang para maisagawa ang mga sumusunod. Alignment. Una, buksan ang word processing software. I-configure ang software at buksan ito sa iyong computer. Pangalawa, gumawa ng isang liham para sa iyong kaibigan. Pangatlo, piliin ang font type na Times New Roman. Pang-apat, sa font size nito, gamitin ang 12 inches sa lahat. Pang-lima, piliin ang page size na letter size o 8.5 by 11 inches, sukat ng papel. Pang-anim, i-configure ang orientation na portrait. Pang-pito, i-adjust ang margin, gamitin ang 1 inch na margin sa lahat ng gilid. At pang-walo, magkaroon ng alignment ayon sa magandang ayos nito. Para sa ika-4 na araw. Ano-ano ang mga dapat isaalang-alang sa paggawa ng dokumento gamit ang word processor? Bakit ito mahalaga? Ngayon ay dumako na tayo para sa ating pagsusulit. Panuto, isulat ang tamang letra ng sagot. Unang bilang, kailan ginagamit ang word processor? A. Paglalaro o games. B. Pakikipag-chat sa mga kaibigan. C. Pag-edit at pag-format ng mga teksto. D. Panonood ng mga pelikula. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C, pag-edit at pag-format ng mga teksto. Pangalawang bilang, anong bahagi ng word processor ang karaniwang ginagamit upang baguhin ang laki ng font? A. Page layout. B. Font size.
C. Spell check. D. Save. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Font size. Pangatlo, ang spell check sa word processor ay ginagamit kung saan? A. Magdagdag ng mga graphic. B. I-correct ang mga mali sa pag-spell. C. Magdagdag ng mga bookmark. D. Magdagdag ng mga header at footer. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B, para i-correct ang mga mali sa pag-spell. Pang-apat, ano ang ibig sabihin ng alignment sa konteksto ng word processor? A. Pagsasama ng mga teksto. B. Pagsusuri ng dokumento. C. Paggawa ng kopya ng dokumento. D. Pagsasaayos ng teksto sa pahina. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D, pagsasaayos ng teksto sa pahina. Panglima, ano ang shortcut key para gawing bold ang teksto sa word processor? A. Control B. B. Control L. C. Control U. D. Control S. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A, Control B. Pang-anim, maaari bang baguhin ang gustong color sa teksto? A, oo. B, hindi. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A, oo. Pang-pito, si June ay gustong i-align ang mga teksto sa parehong gilid ng dokumento. Ano ang kanyang gagamiting alignment? A. Left alignment. B. Right alignment. C. Center alignment. D. Justify alignment. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D, Justify alignment. Pangwalo, si Micah ay gustong i-align ang mga teksto sa gitna ng dokumento. Ano ang kanyang gagamiting alignment? A. Left alignment. B. Right alignment. C. Center alignment. D. Justify alignment. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C, Center Alignment. Pangsyam, ikaw ay magsusumite ng isang essay at gusto mong baguhin ang lawak sa gilid ng pahina. Ano ang gagawin mo? A. Gamitin ang margin. B. Gamitin ang alignment. C. Gamitin ang orientation. D. Gamitin ang page size. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A, gamitin ang margin. At pang-sampu, ito'y ginagawa para baguhin ang orientation ng papel. A. Margin. B. Alignment. C. Orientation. D. Page size. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C, orientation. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sa
Sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thank you for watching!